Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang marangyang lungsod, kung saan ang mga gusali ay kumikislap sa gabi at ang mga tao ay abala sa kanilang sariling mundo, may isang lalaking kilala bilang isa sa pinakamayamang tao sa buong bansa. Ang kanyang pangalan ay si Adrian Velasco, isang trilyonaryo na may malalaking negosyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman, may isang bagay na matagal na niyang hinahanap tunay na pagmamahal. Marami ng babae ang lumapit sa kanya, ngunit halos lahat ay interesado lamang sa kanyang pera at kapangyarihan. Dahil dito, unti-unting nawala ng tiwala si Adrian sa pag-ibig. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang napakalaking opisina, may nabasa siyang imbitasyon sa isang kasal. Ang kasal ay para sa isang kilalang sihi na si Sofia Ramirez, isang babaeng matagumpay, matalino at respetado sa industriya. Ngunit ang kakaiba sa kasal na ito ay may isang tradisyon. Ang babaeng sisi ay hindi pa sigurado kung sino ang kanyang pakakasalan. Tama ang narinig mo. Sa araw ng kasal, pipili siya ng mapapangasawa mula sa mga lalaking naroroon, base hindi sa yaman, kundi sa kung sino ang tunay na may mabuting puso. Nang marinig ito ni Adrian, napaisip siya. Paano kung ito na ang pagkakataon ko, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi siya pupunta bilang trilyonaryo. May plano siya. Isang plano na magbabago sa lahat. Kinabukasan, iniwan ni Adrian ang kanyang mamahaling damit at sasakyan. Nagsuot siya ng luma at maruming damit. Inayos niya ang kanyang sarili upang magmukhang isang pulubi. Gusot ang buhok, madumi ang mukha, at tila pagod na pagod sa buhay. Gusto niyang makita kung may isang tao pa bang kayang tumanggap sa kanya, kahit wala siyang yaman. Dumating ang araw ng kasal. Ang venue ay isang napakalaking garden na puno ng ilaw at dekorasyon. Ang mga bisita ay pawang mayayaman, nakadesigner na damit, alahas, at mamahaling pabango. Habang ang lahat ay abala sa pag-uusap at pagpapakita ng kanilang estado sa buhay, tahimik na pumasok si Adrian bilang isang pulubi. Agad siyang napansin ng ilang bisita. Ano ang ginagawa ng pulubi dito? Bulong ng isa. Siguro nakalusot lang, sabi naman ng isa pa. May ilang nagtaas ng kilay, may ilan namang tumawa. Ngunit hindi sila pinansin ni Adrian. Ang tanging nais niya ay makita si Sofia. Sa gitna ng engranding venue, lumabas si Sofia Ramirez. Lahat ay napatingin sa kanya. Napakaganda niya, eleganteng suot ang kanyang puting gown, simple ngunit napakaklase. Ngunit higit sa lahat, makikita sa kanyang mga mata ang talino at kabaitan. Hindi siya tulad ng ibang mayayamang babae. Hindi siya mayabang. Hindi siya nagpapakitang gilas. Tahimik lang siyang naglalakad habang sinusuri ang mga taong naroroon. Isa-isa niyang kinakausap ang mga bisita. Ngunit mapapansin na tila hindi siya interesado sa kanilang kayamanan. Mas pinapansin niya ang kanilang ugali. Habang abala ang lahat, napansin ni Sofia ang isang kakaibang eksena sa gilid. Isang pulubi na tahimik na nakaupo, hindi nang hihingi, hindi nakikihalubilo. Si Adrian iyon. Lumapit si Sofia sa kanya. Nagulat ang lahat. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya, ngunit hindi galit, kundi maihalong pag-aalala. Ngumiti si Adrian ng bahagya. Napadaan lang, gusto ko lang makita ang kasal, sagot niya. Hindi siya nagsinungaling, pero hindi rin niya sinabi ang buong katotohanan. Napansin ni Sofia na kakaiba ang lalaking ito. Hindi siya katulad ng ibang pulubi. May kakaiba sa kanyang mga mata. Parang may lalim, parang may kwento. Gotten ka ba? Tanong ni Sofia. Hindi agad sumagot si Adrian. Ngunit kalaunan, tumango siya. Ngumiti si Sofia at inaya siya sa isang mesa. Nagulat ang mga bisita. Pinaupo niya ang pulubi. Hindi ba nakakahiya iyon? Ngunit walang pakialam si Sofia. Para sa kanya, lahat ng tao ay pantay-pantay. Habang kumakain si Adrian, tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Sofia. Bakit parang hindi katulad ng ibang pulubi? Tanong niya. Napangiti si Adrian. At bakit parang hindi katulad ng ibang mayaman? Sagot niya. Natawa si Sofia. Iyon ang unang pagkakataon na may sumagot sa kanya ng ganito. Karamihan sa mga lalaki ay sinusubukang magpasikat o magpahanga sa kanya. Ngunit ang lalaking ito simple lang. Totoo. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, mas lalong nagiging interesado si Sofia.
Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may nararamdaman siyang kakaiba. Isang koneksyon na hindi niya naramdaman sa ibang lalaki. Samantala, ang ibang mga lalaki na gustong mapangasawa si Sofia ay hindi natuwa. Isang pulubi ang pinapansin niya, galit na sabi ng isa. Kailangan nating gumawa ng paraan, sabi ng isa pa. Hindi nila matanggap na may ibang lalaki, lalo na isang pulubi, ang mas napapansin kaysa sa kanila. Habang papalapit ang oras ng pagpili, lalong umiinit ang tensyon. Si Sofia ay kailangang pumili. Ngunit ang kanyang puso ay nalilito. Pipiliin ba niya ang isang mayaman na siguradong makakatulong sa kanyang negosyo? O ang isang simpleng lalaki na may mabuting puso? Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Adrian. Hindi siya umaasa. Hindi siya nagmamadali. Para sa kanya, sapat na ang makilala si Sofia. Ngunit hindi niya alam na siya na pala ang laman ng isip ng babae. At dito nagsisimula ang isang kwento na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Isang kwento ng pag-ibig, katotohanan at pagkakakilanlan. Ngunit ang tanong, ano ang mangyayari kapag nalaman ni Sofia ang tunay na pagkatao ni Adrian? At pipiliin pa rin ba niya ito kahit magbago ang lahat? Abangan sa susunod na bahagi. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Habang papalapit ang pinakaimportanteng sandali ng gabi, lalong bumibigat ang hangin sa buong venue. Ang lahat ng mga bisita ay tahimik na naghihintay. Ito na ang oras ng pagpili. Si Sofia Ramirez ay nakatayo sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono. Ang kanyang mga mata ay dumadaan sa bawat lalaking naroroon. May mga negosyante. May mga politiko. May mga kilalang personalidad. At may isang pulubi. Si Adrian. Sa likod ng mga ngiti at magagarang kasuotan, nagsisimula ng uminit ang tensyon. Lalo na sa grupo ng mga lalaking gustong mapangasawa si Sofia. Isa sa kanila ay si Marco De Leon, isang mayabang ngunit makapangyarihang negosyante. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya. At ngayong gabi, gusto niya si Sofia. Hindi ako papayag na matalo sa isang pulubi, galit niyang bulong sa kanyang sarili. Habang si Sofia ay nag-iisip, biglang may lumapit sa kanya. Si Marco. Sofia, sabi niya, alam kong ako ang pinakaangkop para sa iyo. Pareho tayong nasa parehong antas. Kaya kong palakihin ang negosyo mo. Ngunit hindi ngumiti si Sofia. Hindi siya na-impress. Hindi pera ang hinahanap ko, sagot niya. Natahimik si Marco. Hindi niya inaasahan iyon. Samantala, si Adrian ay tahimik lamang sa isang sulok. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nakikialam. Para sa kanya, hindi siya kabilang sa mundong ito. Ngunit sa kanyang puso may kakaibang kaba. Hindi niya maintindihan kung bakit. Habang nagpapatuloy ang gabi, isa-isa nang lumalapit ang mga lalaki kay Sofia. Lahat sila ay nagpapakita ng kanilang yaman, koneksyon at kapangyarihan. Ngunit habang tumatagal, lalong nawawalan ng interes si Sofia. Parang may kulang. Parang may hinahanap siyang hindi niya makita sa kanila. Hanggang sa muli niyang napansin si Adrian. Tahimik. Simple. Totoo. Lumapit siya dito muli. Nagulat ang lahat. Bakit siya ulit, bulong ng mga bisita? Pwede ba kitang makausap, tanong ni Sofia. Tumango si Adrian. Naglakad sila papunta sa isang tahimik na bahagi ng hardin. Malayo sa ingay. Malayo sa mga matang mapanghusga. Bakit ka pumunta dito, tanong ni Sofia. Sandaling natahimik si Adrian. Gusto ko lang makita kung may tao pa bang naniniwala sa kabutihan hindi sa pera, sagot niya. Napaisip si Sofia. May nakita ka ba, tanong niya. Ngumiti si Adrian ng bahagya. Ikaw. Natahimik si Sofia. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Ngunit sa loob ng kanyang puso may something na gumalaw. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa kabilang banda, pinagmamasdan sila ni Marco at ng kanyang mga kasama. Hindi na ito tama, sabi niya. Kailangan na nating pigilan ito. Bigla silang gumawa ng plano. Isang maduming plano. Habang nag-uusap sina Sofia at Adrian, may ilang guard ang lumapit. Ma'am, kailangan naming alisin ang lalaking ito, sabi nila.
Nagulat si Sofia. Bakit? Wala siyang imbitasyon. Isa siyang pulubi. Agad na tumayo si Adrian. Hindi siya lumaban. Sanay na siya sa ganitong trato. Ngunit bago pa siya makaalis, humarang si Sofia. Walang aalis, matapang niyang sabi. Nagulat ang lahat. Kung aalis siya, aalis din ako, dagdag niya. Tahimik ang buong lugar. Walang makapaniwala sa kanyang ginawa. Si Marco ay lalong nagalit. Pinapahiya niya tayo, bulong niya. Samantala, si Adrian ay napatingin kay Sofia. Hindi niya inaasahan na may taong ipagtatanggol siya. Lalo na isang babaeng tulad nito. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya. Ngumiti si Sofia. Kasi tama lang. Sa sandaling iyon, may nagbago sa puso ni Adrian. Hindi na lang ito simpleng eksperimento. Hindi na lang ito tungkol sa paghahanap ng totoong tao. May nararamdaman na siya. Ngunit kasabay nito, mas lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon. Habang papalapit ang final decision, naglabas ng ala si Marco. Lumapit siya sa stage at kinuha ang mikropono. Mga bisita, sabi niya, sa tingin ko may karapatan kayong malaman ang katotohanan. Nagulat si Sofia. Ano ang sinasabi mo? Ngumiti si Marco ng maihalong panlilibak. Ang lalaking iyan ay isang manloloko. Nagulat ang lahat. Manloloko, bulong ng mga tao. Sigurado akong may masamang balak siya. Hindi siya basta pulubi. Baka magnanakaw o scammer, dagdag ni Marco. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao kay Adrian. Tahimik lang si Adrian. Hindi siya sumagot. Hindi siya lumaban. Ngunit si Sofia. Hindi naniwala. Tama na, sigaw niya. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Ngunit huli na. Nagsimula na ang pagdududa sa paligid. At ngayon, si Sofia ay nasa gitna ng pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Pipiliin ba niya ang lalaking pinagtatawanan ng lahat? O susundin niya ang sinasabi ng lipunan? Habang si Adrian ay nakatayo, handang tanggapin ang kahit anong mangyari. May isang lihim na malapit ng mabunyag. Isang katotohanan na magpapabago sa lahat. At sa susunod na mangyayari, wala nang babalik sa dati. Abangan sa part 3. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang buong venue. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Adrian. Isang pulubi na ngayon ay tinatawag na manloloko. At sa gitna ng lahat ng ito, si Sofia ay nakatayo, nalilito, nasasaktan, ngunit matatag. Sabihin mo sa akin ang totoo, mahinang sabi ni Sofia kay Adrian. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya galit. Pero ramdam ang bigat ng kanyang tanong. Sandaling natahimik si Adrian. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibo. Ito na ang sandali. Ang sandaling kinatatakutan niya. Kung magsasabi siya ng totoo, maaaring mawala si Sofia. Kung magsisinungaling siya, mawawala rin siya. Huminga siya ng malalim. At kung sabihin ko na hindi ako ang iniisip nila, sagot niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, sumingit si Marco. Hindi mo kailangang makinig sa kanya, sigaw niya. Halata naman na isa siyang impostor. Nagpalakpakan ang ilang bisita. Ang iba ay tumango. Ang iba ay nagsimulang magbulungan. Ngunit si Sofia, hindi gumalaw. Hindi siya tumingin kay Marco. Nakatingin lang siya kay Adrian. Sa'yo ko gustong marinig, sabi niya. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Wala nang ingay. Wala nang ibang tao. Silang dalawa na lang. At doon, nagdesisyon si Adrian. Hindi ako pulubi, mahina ngunit malinaw niyang sabi. Nagulat ang lahat. Pero hindi rin ako manloloko, dagdag niya. Napakunot ang noo ni Marco. Ano bang pinagsasabi mo? Dahan-dahang tinanggal ni Adrian ang kanyang lumang jacket. Tinanggal niya ang sombrero. Pinunasan ang dumi sa kanyang mukha. At sa loob ng ilang segundo, nagbago ang lahat. Ang lalaking dati nilang minamaliit ay unti-unting naging isang taong hindi nila inaasahan. May isang bisita ang napaatras. Hindi maaari di. Siya ba yun? Bulong ng isa pa.
At pagkatapos, isang matandang negosyante ang biglang nagsalita. Siya si Adrian Velasco. Tahimik. Parang huminto ang mundo. Ang trilyonaryo, tanong ng isa. Imposible, sabi ng iba. Ngunit malinaw na. Walang duda. Ang pulubi ay isa sa pinakamayamang tao sa buong bansa. Biglang nag-iba ang hangin. Ang mga taong kanina ay tumatawa. Ngayon ay namumutla. Si Marco ay napaatras. Hindi ito tutul. Ngunit lumapit ang isa sa mga assistant ni Adrian. Nandito po kami, sir, sabi nito. At doon, nawala ang lahat ng duda. Si Adrian ay hindi nagsisinungaling. Samantala, si Sofia ay nanatiling tahimik. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Adrian. Bakit? Iyon lang ang tanong niya. Hindi galit. Hindi galit na galit. Kundi nasaktan. Bakit mo ginawa ito? Napayuko si Adrian. Dahil sawa na ako, sagot niya. Sa mga taong nagmamahal sa akin dahil sa pera ko. Natahimik si Sofia. Gusto kong malaman kung may tao pa bang tatanggap sa akin kahit wala akong yaman. Unti-unting nabasag ang puso ni Sofia. Pero nagsinungaling ka, sabi niya. Hain ko sinabi ang totoo pero hindi rin ako nagsinungaling, sagot ni Adrian. Pinili kong itago kung sino ako para makita kung sino ang totoo. Tumahimik ang lahat. At ngayon, ang lahat ng mata ay nasa kay Sofia. Ano ang gagawin niya? Pipiliin ba niya ang lalaking nagsinungaling sa kanya? O ang lalaking pinagtanggol niya kahit hindi niya alam kung sino ito? Unti-unting napuno ng emosyon ang kanyang mga mata. Alam mo kung ano ang masakit, sabi niya. Hindi dahil mayaman ka, kundi dahil hindi mo ako pinagkatiwalaan. Tinamaan si Adrian. Sa lahat ng narinig niya, ito ang pinakamasakit. Akala mo pareho lang ako ng iba, dagdag niya. Hindi agad nakasagot si Adrian. Dahil totoo iyon. Sa kabila ng lahat, hindi niya lubos na pinagkatiwalaan si Sofia. At iyon ang kanyang pagkakamali. Unti-unting tumalikod si Sofia. Hindi ko kayang magdesisyon ngayon, sabi niya. At sa unang pagkakataon, ang isang babaeng kilala sa pagiging matatag ay umalis. Iniwan ang lahat. Iniwan ang kasal. Iniwan si Adrian. Tahimik ang buong lugar. Walang makapagsalita. Si Marco ay galit na galit. Ngunit wala na siyang magagawa. Dahil ang laro ay hindi tungkol sa pera. At ngayon, parehong nasaktan ang dalawang taong hindi inaasahang mahuhulog sa isa't isa. Si Adrian na natakot magtiwala. At si Sofia na nasaktan sa katotohanan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Dahil minsan, kailangan munang masira ang lahat para mabuo ulit. At sa susunod na mangyayari, mas matindi pa ang pagsubok. Pag-ibig ba ang mananaig? O tuluyan na silang magkakalayo? Abangan sa part 4. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Lumipas ang ilang araw matapos ang nangyaring kaguluhan sa kasal. Ang engranding event na sana ay magiging simula ng isang bagong buhay ay nauwi sa isang tahimik na pagtatapos. Walang kasal. Walang napiling mapapangasawa. At higit sa lahat, dalawang pusong nasaktan. Si Sofia Ramirez ay bumalik sa kanyang mundo, ang mundo ng negosyo, desisyon at responsibilidad. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Sa kanyang opisina, nakaupo siya sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa lungsod. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Ngayon, wala siyang maramdaman. Hindi mawala sa isip niya si Adrian. Ang lalaking pinagtanggol niya. Ang lalaking nakapagpatawa sa kanya. Ang lalaking nagsinungaling sa kanya. Bakit ang sakit pa rin, bulong niya sa sarili. Sa kabilang banda, si Adrian Velasco ay bumalik na rin sa kanyang tunay na buhay. Ang kanyang mga assistant ay abala. Ang kanyang kumpanya ay patuloy na lumalaki. Ang kanyang pangalan ay mas lalong sumikat matapos ang nangyari sa kasal. Ngunit sa kabila ng lahat, wala siyang kapayapaan. Sa kanyang marangyang penthouse, tahimik siyang nakaupo.
Sa harap niya ay isang baso ng tubig, hindi alak, hindi luho. Simple lang. Dahil hindi niya kayang ipagdiwang ang isang bagay na hindi niya nakuha. Pinagkatiwalaan sana kita, mahina niyang sabi. Ngunit alam niya ang katotohanan. Siya ang nagkamali. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Sofia na patunayan ang sarili nito. At ngayon, pinagbabayaran niya iyon. Lumipas pa ang ilang linggo. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Ngunit hindi ang kanilang mga puso. Isang araw, may dumating na balita kay Sofia. Ma'am, sabi ng kanyang assistant, may bagong kumpanya na mabilis na umaangat. Anong kumpanya? Tanong niya. Velasco Global Holdings. Napatigil si Sofia. Alam niya kung sino iyon. Si Adrian ni. Ngunit may kakaiba. Hindi lang po iyon, dagdag ng assistant. Binibili nila ang ilang kumpanyang kapartner natin. Nagulat si Sofia. Ibig mong sabihin kinukuha niya ang mga kaalyado natin? Opo, ma'am. Sa sandaling iyon, may kakaibang naramdaman si Sofia. Hindi lang sakit, kundi pag-aalinlangan. Ginagawa niya ba ito para gantihan ako? Samantala, sa opisina ni Adrian. Sir, halos kontrolado na natin ang market, sabi ng kanyang manager. Tahimik lang si Adrian. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nag-celebrate. Continue, iyon lang ang sabi niya. Ngunit sa loob niya, may laban. Hindi niya alam kung ginagawa ba niya ito para sa negosyo o para takasan ang sakit. Habang lumalala ang kompetisyon, napipilitan si Sofia na harapin si Adrian. Nag-set siya ng meeting. Isang private meeting. Sa isang high-end restaurant. Pagdating ni Adrian, nakita niya si Sofia na naghihintay. Tahimik. Elegant. Ngunit halatang may pinagdadaanan. Umupo siya sa harap nito. Hindi ko inaasahan na hahantong tayo dito, sabi ni Sofia. Neither did, sagot ni Adrian. Diretso sa punto si Sofia. Bakit mo ginagawa ito? Tahimik si Adrian sandali. Business, sagot niya. Ngunit alam nilang dalawa. Hindi iyon ang buong katotohanan. Hindi ako naniniwala, sabi ni Sofia. Napatingin si Adrian sa kanya. Kung hindi business ano? Tahimik si Sofia. At sa kanya sinabi ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Nasasaktan ka pa rin. Parang tumigil ang mundo. Hindi sumagot si Adrian. Dahil tama siya. Ngunit hindi niya kayang aminin iyon. Kailangan kong protektahan ang kumpanya ko, sabi ni Sofia. At gagawin ko rin ang lahat para doon, sagot ni Adrian. At doon. Naging malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Isa na itong digmaan. Ngunit sa likod ng lahat, may isang lihim na plano si Adrian. Isang plano na hindi alam ni Sofia. Hindi siya gumaganti. Hindi siya naghihiganti. Kundi, sinusubukan niyang ilapit muli ang sarili niya kay Sofia. Ang bawat kumpanya na binibili niya ay konektado kay Sofia. Ang bawat hakbang niya ay para mapalapit ulit sa kanya. Ngunit sa mata ni Sofia, isa itong pag-atake. At dito lalo lumalim ang hindi pagkakaintindihan. Isang gabi, habang si Sofia ay mag-isa sa kanyang opisina, biglang nawalan ng kuryente. Nagulat siya. At ilang segundo lang. May pumasok. Relax. Ako lang. Si Adrian. Anong ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong. Hindi ito tungkol sa negosyo, sabi ni Adrian. Lumapit siya. Hindi ko na kayang magpanggap. Tahimik si Sofia. At hindi ko rin kayang mawala ka, dagdag niya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat. Nakita ni Sofia ang tunay na emosyon sa kanyang mga mata. Walang kayamanan. Walang pride. Kundi, pagmamahal. Ngunit sapat ba iyon? Late ka na, sabi ni Sofia. Masakit. Ngunit totoo. At dito nagtatapos ang isang kabanata ng kanilang laban. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahil sa huling bahagi, may mangyayaring hindi inaasahan. Isang desisyon. Isang sakripisyo.
At isang pag-ibig na susubukin hanggang sa huli. Abangan ang final part 5. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Lumipas ang ilang araw matapos ang huling pagkikita nina Sofia at Adrian. Ang kanilang pag-uusap ay maikli ngunit mabigat. Puno ng damdamin. Puno ng mga salitang hindi nasabi. Si Sofia ay muling bumalik sa kanyang routine. Mga meeting. Mga kontrata. Mga desisyon. Ngunit sa bawat sandali, may kulang. Sa tuwing makikita niya ang pangalan ni Adrian sa mga dokumento, muling bumabalik ang alaala. Ang kasal. Ang katotohanan. At ang sakit. Bakit hindi kita makalimutan, mahina niyang bulong. Samantala, si Adrian ay tuluyan ng nagbago. Hindi na siya ang dating trilyonaryo na malamig at kontrolado ang lahat. Ngayon, isa na siyang lalaking handang sumugal. Isang umaga, nagdesisyon siya. Cancel all the meetings, utos niya. Nagulat ang kanyang mga assistant. Sir, may importante po kayong deal. Mas importante ito, sagot niya. At sa unang pagkakataon, pinili niya ang puso kaysa sa negosyo. Sa kabilang banda, si Sofia ay may natanggap na balita. Ma'am, may emergency shareholders meeting po tayo, sabi ng kanyang assistant. Bakit biglaan? May malaking investor na gustong umatras. Nagulat si Sofia. Hindi pwede di. Kapag umatras ang investor, malalagay sa panganib ang buong kumpanya. At doon niya nalaman ang mas nakakagulat na katotohanan. Ma'am, ang investor po ay si Adrian Velasco. Parang tumigil ang mundo. Si Adrian? Tumakbo siya papunta sa meeting room. Pagpasok niya, nandoon si Adrian. Tahimik. Kalma. Bakit mo ginagawa ito? Agad niyang tanong. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Ngunit hindi iyon pinansin ni Adrian. Tama ka, sabi niya. Nagulat si Sofia. Tama ka, hindi kita pinagkatiwalaan. Tahimik ang buong kwarto. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Unti-unting lumambot ang mga mata ni Sofia. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, dagdag niya. Pero kaya kong patunayan kung gaano kita kamahal ngayon. At doon, ginawa ni Adrian ang hindi inaasahan. I'm withdrawing, pero hindi bilang pag-atrasti, kundi bilang pagbigay. Naguluhan ang lahat. I'm transferring device shares to Sofia. Shock. Lahat ng shares ko ibinibigay ko sa kanya. Hindi makapaniwala si Sofia. Bakit? Lumapit si Adrian. Dahil hindi ko kailangan ng pera para maging masaya. Kailangan kita. Tahimik. Walang makapagsalita. At sa sandaling iyon, nabasag ang pader sa puso ni Sofia. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Pero may isang kondisyon, sabi ni Adrian. Nagulat ang lahat. Ano? Ngumiti siya ng bahagya. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi bilang trilyonaryo, kundi bilang simpleng lalaki na nagmamahal sa'yo. Ang mga mata ni Sofia ay napuno ng luha. Sa wakas, narinig niya ang katotohanang matagal niyang hinihintay. Lumipas ang ilang segundo ng katahimikan. Hanggang sa ngumiti si Sofia. Isang ngiti na puno ng pag-asa. At kung pumayag ako di, hindi na ba ulit magsisinungaling? Umiling si Adrian. Hindi na. Pangako. At doon, sa harap ng lahat, hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay. Then bibigyan kita ng chance. Palakpakan. Sigawan. Ngunit sa kanila, tahimik lang. Dahil ang mahalaga, sila na ulit. Lumipas ang ilang buwan. Isang bagong kasal ang ginanap. Ngunit this time, hindi ito marangya. Hindi ito puno ng mayayaman. Simple lang. Ngunit puno ng tunay na tao. Tunay na damdamin. At sa gitna ng lahat, si Sofia at Adrian. Hindi bilang at trilyonaryo, kundi bilang dalawang taong nagmahal. Nasaktan. At muling nagtiwala. Habang hawak ni Adrian ang kamay ni Sofia sa altar.
Sigurado ka na ba? Bulong niya. Ngumiti si Sofia. Hindi sa yaman, kundi sa'yo. At doon. Natapos ang kwento. Ngunit ang aral ay mananatili. Hindi nasusukat ang tunay na pag-ibig sa pera. Hindi ito makikita sa estado sa buhay, kundi sa puso, katapatan, at tiwala. Dahil sa huli, ang taong pipiliin mo ay hindi ang pinakamayaman, kundi ang taong handang ibigay ang lahat. Para sa'yo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment.